Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos, ang mabuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng dyablo, ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang dyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at iahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng 17 linggo sa karaniwang panahon. At pinagkadiinan at nawa, mas unawain natin mabuti ang sinasabi ni Jesus sa atin pong Ebanghelyong narinig, lalong-lalo na po ang dulong bahagi, dahil si Kristo ay nagpapaliwanag. Ang sabi ni Kristo, ang may pandinig ay makinig. Alam na natin ito, lalo pa yung mga nakakatanda natin. Alam niyo po dahil sa inyong karanasan, kaya maraming napapahamak ay dahil ayaw nilang makinig. Pag pinagpapaliwanagan mo, pag kinakausap mo, hindi makikinig. Kaya crucial o importante na sa pagdalo natin sa misa, o kaya naman sa mga formation, catechism, evangelization, na hindi ka lang basta present, kundi dapat nandoon ka mismo, bukas ang iyong mga tenga para naiintindihan. Kasi isa ito sa usapin natin na kinatatakutan nga nating harapin. Ayaw nga natin minsang maniwala. Pero mayroong katapusan ang lahat. Mayroong paghuhusga. Maniwala ka sa hindi, pagdating ng araw, uhusgahan tayo base sa ating naging pamumuhay. At yung pamumuhay natin, yung values natin, yung ugali natin, base yan doon sa pinakinggan mo. Naintindihan ba? Kasi yung talinghaga na naghasik ng mabuting binhi, pero bakit may masasamang damo? Maliwanag naman, yung kaaway, ang demonyo, nandiyan dyan. So, pag nakikinig tayo, hindi lang basta makikinig. Ano ang ginagawa natin? Sinusuri ba natin yung ating pinakikinggan? Kasi makikita naman po yung resulta. Napapabuti ba tayo o napapasama? Sino ang pinakikinggan natin? Eh ngayon nga, di ba, ang daming self-proclaim na
influencer. Na akala mo, kasi dahil sa itsura, magaling magsalita, marami nga yung feeling all-knowing, at marami din talagang na-i-influensyan. Ang daming sumusunod, ang daming nakikinig. Pero napapabuti ba o napapasama? Dapat alam mo din ito, ikaw mismo eh. Dahil ikaw din naman magdedesisyon. Dahil pagdating ng araw, yung katotohanan na naging mabuti ka ba o naging masama? Kung naging mabuti ka, doon ka sa langit. Kung naging masama ka, doon ka sa apoy. Doon ka sa impyerno. Ano ba? Ngayon ba, sa tingin nyo, saan ka? Sa langit o sa impyerno? Pero ayaw nating entertain yan. Ay, hindi, kasi hindi naman ako mamamatay. Pero saan ka nga ba? Sa langit ka ba o sa impyerno? Kung ngayon, di ba? Ngayon, mag-knock on wood, wag naman po. So, ibig ba sabihin, hindi tayo confident na sa langit tayo kung ngayon tayo mamamatay? Pero yun ang katotohanan. Tanggapin mo man o hindi. Pwedeng mamaya, masagasaan ka na lang dyan. Pwedeng mamaya, mawalan ka lang ng hininga. Pwedeng mamaya, kumakain ka lang, di ka na nakahinga, tapos ang buhay. Pero araw-araw, ibinibigay ang biyaya ng Diyos, ang salita ng Diyos. Lagi kong binabanggit ito, no? Dito sa ating lugar, ang daming tao, pero iilan lang ang nagsisimba. Pero kapag namatay, gusto natin ipasok sa simbahan, nung nabubuhay, ayaw nga makinig, di ba? Pero pag namatay, yung dapat ipasok sa simba, dapat misahan. Tapos na yun eh. Wala na. Nagsisimba ba siya? Tinatanggap ba niya ang salita ng Diyos? Nagpatawad ba? Nagmahal ba siya? Naging mabuti ba? Alam naman natin yan. Hindi tayo ang manghusga. Wala sa atin ang paghuhusga. Pero ang Diyos, ang anak ng tao, ang huhusga. Dati, no? Lagi ko din sinasabi, ano ba? Bakit niya pinipilit ipasok? Nung buhay, ayaw pumasok ng simbahan. Pagpatay, gusto niyong ipasok. So, mayroon talagang yung tinatabing wakas ng panahon. Mayroon. At kung hindi ka pa natatauhan, meron tayong mga nakasamang, mga naging kaibigan, kapamilya, wala na. Kasi namatay na. Natapos na ang buhay nila. Haharap na yon o humarap na yon sa Diyos. Wala lang makapagsabi, nasa langit ba o nasa impyerno? Pero yun yung kalalagyan natin pagdating ng araw. So isipin mo na rin yan ngayon at hindi naman ito basta pananakot, kundi paalala ito na araw-araw suriin natin ang ating buhay. Amen?